أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig dito sa ating palatuntunan. Dito po tayo sa ating talapihitan DWAD 1098 kHz. Ito po ang inyong Sister Maria Molina. Binubuksan po natin ang bagong silang na programa sa radyo na pinamagatan po nating ang babae sa Islam. Naway gabayan po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa gawain ito at naway kaluguran ang bawat isa sa atin, inshallah. Unang-una po sa lahat ay lubos po ako nagpupuri at nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataon na ito na kanyang binigay sa atin na tayo ay magsama-sama sa magandang hangaring ito. At pangalawa po ay sa taong ayaw magpabanggit ng kanyang pangalan na siya pong nagbigay sa atin ng suporta para maisakatuparan po natin ang ating programa. Naway pagpalain siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at idagdag ito sa kanyang timbangan ng mabuting gawain. Amin. Okay. So, bago tayo magsimula, tayo daw ay may mga nagpapabati po sa atin. Binabati po natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya dyan sa Correctional Institution for Women. Okay? Ang aking mga alive na mga estudyante. Okay? Ang mga kapatid natin sa Tanay, sa Cardona, sa Pasig, sa San Juan, Binangonan, Montalban, at sa ang mga RDC family po, ang sa Taguig, Alive family sa DepEd, Caloocan, Cavite, Pangarap, Tala, Pangasinan, napakadami po nila, alhamdulillah, rabbil alamin, sa Makati po, at all the way po sa kabilang tawid dagat, mula sa Qatar, sa Saudi Arabia, sa Dubai, ayan po, at sa Batangas, Davao, at ang mga kapatid din po natin sa Karingal Women's City Jail at Manila City Jail, ayan po. At special na pagbanggit, sorry po, kahapon sa launching natin, hindi po natin nabanggit ito. Pero napaka-special po dito para sa atin. Ang may bahay po ng Ustad Ahmad Barcelon, ang Sister Alia Barcelon, at kanyang mga anak. Ayan po. At siyempre, nagpapasalamat din po ako in advance sa mga brothers ko, mga swabe dito. Talaga ang suporta ng mga swabe, Masya Allah. Oo. At sa Ustad Salim Gimba at sa kanyang pamilya po. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naway tanggapin po ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa atin itong mga gawain ito. Katulad po ng sinabi ko kanina, ang ating pong bagong silang na programang ito ay para sa mga kababaihan. Alhamdulillah. No? At bago pala ako magsimula, meron po tayo ditong bisita. Alhamdulillah, all the way from Montalban. Okay, ang pababatiin po natin siya, Sister Sara Barangan. Assalamualaikum, Sister. Waalaikumsalam. Okay na namin. Opo, sige po. Assalamualaikum sa mga kapatiran sa Montalban, Rodriguez Rizal, sa mga sisipagang mga ustada at mga ustads doon. Sa lahat-lahat na, wala nang pinatangi. Sumat ninyo ang biyaya at pagpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Jazakallah khair ya Sister Sara. Yung mga nasa labas na mga kapatiran na yan na babae, iniimbitan ko po kayo sa loob at tayo po ay makipag sumama po tayo dito sa ating talakayan. Inshallah, ito po ay para sa atin. Wag po natin itong sayangin dahil ito po ay minsan lamang bigyan po natin ng puwang sa ating puso ang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagkakataon nito para sa ating mga kababaihan. Alhamdulillah. Okay, so ang ating pong programa na sinasabi ko po ay napakabago po. Sa history po ng
ng Radio Dawa, ito po yata yung kauna-unahan. No? Very challenging, sabi nga ni Ustad kanina, sabi niya sa akin, sister, palitan natin yung provocative, gawin natin challenging. Alhamdulillah, napakagandang suggestion ng ating kapatid. Opo. Tunay na very challenging, hindi lang sa kapwa Muslim, kundi maging doon sa mga hindi Muslim. No? Ang babae sa Islam. Okay? Ang usaping ito, na tungkol sa kababaihan, ay tunay na sobrang masalimuot. No? Masyadong maraming makatanungan tungkol sa mga kababaihan sa Islam. Tawag natin mga misconceptions about Islam. Ayan, mga Muslima. Nakatulad ng mga sumusunod. Example, ang sabi nila, ang mga babae daw sa Islam, ang mga Muslima, ay ipinagbibili o binibili ng kanilang mga asawa. Subhanallah, ang sakit naman nito, para naman tayong buy one take one, di ba? Oo. At ang sabi pa, kapag ikaw daw ay asawa na, okay, ikaw daw ay alipin ng mga kalalakihan. Subhanallah. At may mga nagsasabi pa na, pagdating daw sa pagkain, yung tira-tira daw ng lalaki, yun ang kinakain ng babae. Allahu Akbar. Baligtad ba? Ayan, may nag-react na. Oo. And then, ang sabi sa bilang tao, ang babae ay second-class citizen. Second class. Segunda mano. Napakasakit, napakinggan. Pero ito ay mga misconceptions. At ito po yung ating tatalakayin unti-unti sa pagtakbo po ng ating programa sa loob ng 8 linggo. Alhamdulillah, at bibigyan tayo ng Allah sa ng pagkakataon in 8 weeks. Lahat po ng mga bagay dito ay ating sasagutin. At makakasama po natin ng iba't ibang mga intellectuals, women speakers, inshallah. At itong mga bagay na ito, na misconceptions na ito, Sister Sarah, hindi katanggap-tanggap sa Islam, di ba? Di ba? Hindi ito katanggap-tanggap. Kaya nga ito ay pinag-isipan nating mabuti na kailangan siguro panahon na para ito ay ating talakayin. Yeah, di ba? Kasi kahit na saan kang magpunta, ito talaga ang laging tanong eh. Paboritong tanong to sa akin eh, kahit saan eh. Ay, kayong mga babaeng Muslim eh, pag kayo nag-aasawa, binebenta kayo, may halaga kayo. No, di ba? Sabi pa nila eh, kapag daw edukada, may hawak na titulo at diploma, 5 milyon. 5 milyon para mapangasawa. At pagkatapos ng 5 milyon, naging asawa ka na, ikaw naman ay kakailan ang tira-tira niya. Oy, mali ko rin. Di ba, napakahirap namang, itong mga swabe sa harapan ko, ito talaga, ito, tatarin ko ito ba ito, kung talaga ba ang tira-tira nila, pinakakain sa kanilang mga asawa eh. Di ba? Ayan. O, yung isa, tubakbo na, wala naman daw siyang asawa. Pero in the future, inshallah, magkakaroon na, di ba, brother? Ayan. Yes. Okay. Oo. Ang tanong ko, second class citizen lang kayo. Bakit second class citizen? Di ba nila alam na napakaraming mga Musliman na siyang nagtatag ng Islam? Yes. Di ba? Oo. Sa mga sinakuna ng mga tungkuling Islam. Yes. Totoo po yan. Sa Di ba? family ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Khadija. Ayan na nga. At ang higitan din nila alam, Sister Sarah, ang bandera ng Islam ay babae. Kahit pumunta ka sa isang komunidad, nang sabi ito ay komunidad na ng mga Muslim, pero kung wala kang makikita isang babae na nakabelo, hindi ba sabing Muslim yung community? Kasi nandun yung bandera. Tama. Kahit panghahaba ng balbas ng mga lalaki niya, hindi ba sasabi niya rin Muslim? At saka, sister, ang equivalent ng isang Muslima ay 50 lalaking Muslim na nakasuot ng to. Ganun kalaki o kavalyo ng isang Muslima. Kung naintindihan lamang ng mga maraming kababaihan, siguro sabihin nila magsusuot na sila. But because sila ay pinakikinggan nila ng bulong ni Satan na kailangan sila ay mga fashionable at saka maganda, may karat, kaya sila ay nawawalan ng napakalaking reward. Masya Allah. O, tingnan mo nga naman. Kaya kayo dyan na may mga banderang daladala, pagpasalamatan yung Allah subhanahu wa ta'ala. Hayan. O, kaya
ano pa lang yan, simula pa lang yan ang ating talakayan. Wala pa tayo doon sa ating talagang buod ng episode ng araw na ito. Okay, so bago natin buksan ng tuloy-tuloy ang ating talakayan, Rabbi Sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Allahumma zidni ilman. Inshallah. Okay? So, ang ating pong main course sa araw na ito ay babae, bakit ka nilikha? Or why woman was created? Aha. Diba? Ito yung mga tanong na nakuha ko. Ako ang mag-survey ako tungkol sa topic na to. Ang unang tanong is, ang babae daw ay hindi pantay sa kalalakihan. Women are not equal to man. Ayan. At ang isa, ito masakit itong isang ito. Mas masakit kaysa doon sa mga naunang misconceptions eh. Women are only subject of man's desire. Masya Allah, ang babae daw para lamang sa kaligayahan ng lalaki. Ya Allah. O, so wala. Sino naman kaya babae ngayon ang mag-a-accept niyan? Sino sa mga kapatid dating Muslima ngayon ang tatanggap sa ganyang mga miskonsepto na sa atin? Okay? So ngayon po, Mr. Sara, inshallah, ang ating i-discuss ay yung equality by creation. Yung pagiging pantay. Pagiging pantay ng babae at ng lalaki sa paglikha. Sa pagiging nilikha. Ayan. At under that, tatalakay din natin, kukuha tayo ng mga ebidensya, ng mga dalil mula sa Quran, inshallah, ng bakit nagkaroon ng nilikha. The purpose of creation. What is the purpose of creation of both male and female? And how Eve was created. Okay, paano nilikha ang ating unang ina na si Hawa. Of course, bago tayo pumalaot, kailangan malaman natin talaga na ang unang babae ay ang Hawa. Okay, na ang sabi nga nila sa makalumang katawagan, yun daw ating lola. Oo, lola. Nakakatuwa nga meron nga nagsabi sa akin na kaya daw pala tinawag na yung Jeddah. Grandmother. Their grandmother, yes. Kaya yung Jeddah daw sa Saudi Arabia, yung lugar sa Saudi Arabia, yan daw is after the name of our Jeddah, of our Jeddah. In Arabic, ang ibig sabihin ng lola ay Jeddah. Di ba, sister? Yes. Correct me if I'm wrong, ya, ustada. Dito po tayo, ang Sister Sara po ay isang alive teacher, high school teacher sa Quezon City. Sorry, Sis Rodriguez. Yeah. San Isidro Rodriguez Rizal. Okay. Ayan. Sa San Isidro National High School. Okay. Ayan. Kaya nagkatanong tayo sa kanya, hindi naman tayo po bihasa pagdating sa Arabic na yan. So, mas mataas ang antas ng kanyang kaalaman. Alhamdulillah. Okay. So, bago po tayo tumalakay ng mga bagay na ito po ang sinasabi. Ito yung buod ng ating lecture sa araw na ito. Women in Islam is for the purpose of building a life that is based on obedience to Allah and is not to be looked as merely as a sexual object. Okay? Ibig sabihin po, yung babae sa Islam, ang dahilan o layunin, ang layunin niya ay ang bumuo ng buhay na naaayon sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi yung nakikita at iniisip ng karamihan na siya, ang mga babae, ay sexual object. Ayun na nga yung tanong na yung babae daw is just a mere object for man's desire. Ayan, siguro itong mga nandito, mga Swabe brothers, na may mga asawa hindi na kayang tanggapin ito para sa kanilang asawa. Hindi ba? So napakalungkot na nakatanungan yan. Tunay ba na tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na para lamang bigyan ng komplemento ang mga kalalakihan, mga sisters? Ayan, kaya nga sabi ko, pumasok yung ibang sisters dito para bigyan ako ng feedback. Kailangan marinig ko sa kanila talaga, sa kanilang mismo, sa kanilang opinion na, totoo ba? Tanggap mo ba? Sister Sara, tanggap mo ba?
Ay, hindi po. Kasi, unang-una, sinabi ko lang sa Quran al-Karim, sa Suratul Al-Dhariyat, chapter 51, verse 56, na sinabi niya na, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. So, there's no such reason or purpose ng paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kababaihan ay pumaparehas lang sa paglikha niya sa mga kalalakihan na ang dahilan ay ang pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po ang aking kasagot. Tama. At sa pa ba tayo kukuha ng tamang kasagutan kundi mula sa mismong salita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Tama po yan. Tunay talaga na rejected talaga yan. Para lang tayo sa physical desire. Diba? Ng ating mga kalalakihan. Oo. Nakadalas ang sinasabi, dahil maganda lang. They speak of their beauty and physical shape. Wow naman. Hanggang doon na lang talaga ba? Ang tinitinan ng kababaihan ito? Wala ba kaluluwa? Sabi nga, mga babae ito walang kaluluwa. Di ba? Dahil nga, ang kanilang silbi lamang, para pagsilbihan ng kanilang mga asawa, na kahit na ano ang kagustuhan ng mga kalalakihan ito, ay kailangan sumama lang siya. Kailangan lang siyang sumunod. Kaya. Pero ako, no. Perfectly. I'm not saying that beauty is not important. Hindi ko sinasabi na hindi importante ang kagandahan sa babae dahil yan ang isang dahilan doon sa arkan na kung mag-aasawa ang isang lalaki, isa yan sa dahilan. Bakit pangangasawahin ng lalaki ang babae? Isa sa kanya ay ang kagandahan, the physical beauty. You know? Kasi kahit naman tayo mga kababaihan, ang hanap din natin dapat gwapo. Tama. Oo, di ba? Oo, syempre, alam nga naman pagpikit ng mata mo, medyo nightmare. Pagkatapos, paggising mo, hindi lang nightmare. Imbis na subhanallah, a'udzubillah. Diba? A'udzubillah. Subhanallah. Kaya nga, hinahanap din natin yung gwapo. Yung smart din siya. Oo. But the physical beauty is not actually the basis. Hindi po yan talaga ang basihan. Okay? Hindi yung ganda ng katawan niya. Hindi yun ang basihan. Nakakalungkot. I was so depressed. Wallahi, I'm depressed. Dito sa mga ganitong katanungan. Oo. Samantala, ang babae, subhanallah, hindi naman dadami ang tao kung walang babae. Tama pa rin. Di ba, sister? Oo. Kaya kahit hindi siya masyado kagandahan, siya'y napaka-importante. Ha? Napaka-importante niya. Dadami ba ang umma ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kung walang mga kababaihan, kung walang bukirin na katanan? Ayun. Sabi nga, tayo daw, it's a plantation. Oo. Kailangan. Pero yung bukirin na to, kung wala naman itong magsasaka, ay hindi naman ito tutubuan. Ayan. Kaya nga, ito yung sinasabi natin, equality. Equality ng babae at lalaki. Oo. Equality in creation, but they have a different responsibility and duty. Ayun yun. Oo. May babae nga, meron kang bukirin. Idle naman. Dahil wala namang magsasaka. Diba? Wala namang magdidilig doon sa lupa na ito para may tumubong halaman. Ayan. So, anong responsibilidad? There is a purpose. There is a purpose. That is the purpose. Oh, there's a purpose. And beyond that, bilang meron silang responsibilidad, meron silang duty, you know, and the topmost of it is sa ganyang gawain nila, ang lahat ng ginagawa ng babae at lalaki ay para sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah. Diba? Sabi nga, kapag ka nag-asawa nga daw, you complete half of your faith. Nakumpleto mo yung kalahati. Kaya itong mga walang kalahati dito, kailangan kumuha na kayo ng kalahati. Para mabuo. Oo. Diba? Para mabuo. Ayan, merong ayaw mabuo. At yung may buo na, kung gusto mo pang dagdag, pwede naman eh. Ayan. Ha? Isa't kalahati na raw. Isa't kalahati na. Oo. Pero mas maganda. Di ba pag nagbigay ka ng sadaka, kapag sinabi na 5 piso, gawin mong 6 pesos para mas mataas ang reward. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Okay. So, there you are, mga kapatid. No? Sinasabi dito, ito, dadagdag ko to, na ang sinabi nga, kaya daw ang babae ay complementary ng lalaki lamang, Sister Sarah, ay dahil sa ang babae daw galing daw kay Adan. Totoo naman yun, di ba? Kasi sinabi naman sa Sunnah at sa Quran na ang babae ay galing sa tadyang ni Adan. At kahit naman sa kabilang pananampalataya, ay doon naman ang kanilang paniwala. Kaya yun ang pinagbabasehan ng karamihan eh. Kaya yung babae pangalawa lang, secondary sa lalaki. Hindi po. Hindi totoo yun. Dahil hindi talaga makukumpleto ang babae, ang lalaki na walang babae. Balikan po natin bakit nilikha si Hawa? Sa panahon na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Adam alayhi salam. Pero may tanong doon, ang pinakainan natin na si Eve sa English o sa Eva, bakit kaya sa tadyang? Pwede naman sa ibang bahagi ng katawan, di ba? Pero ang tadyang ay napakalapit sa puso. Yes, diba? yes. So it means na si babae ay talagang malapit sa puso ng kanyang anang kalalakihan. Exactly. Kaya nga hindi tapos sabihin second class eh. Imagine malapit sa puso, near the heart. Diba? Habang pumipitik-pitik yung puso mo, nandun yung babae. Diba? Pero ito guys, sinasabi eh. Kaya nga galing, bakit nilikha si Eva? Ba't nilikha ang ina natin si Hawa? Dahil nung panahon ngayon, ang sabi is, ito galing ito sa sira. Sa book of Stories of the Prophets. Alhamdulillah. You know? Na ang ating ama na si Adam alayhi salam, binigyan siya ng paraiso ng Allah SWT. Naglalakad siya doon. Pero siya ay malungkot. O diba, ayan na mga brothers, malungkot. Nalulungkot. At nakita ng Allah subhanahu wa ta'ala, malungkot si Adam. Malungkot. Kaya ang ginawa ng Allah, pinatulog niya ang Adam alayhi salam. At habang siya'y natutulog, ay kinuha niya ang isang tadyang na malapit sa puso niya. Puso. Ayun na yun, di ba? Sana yung kinakapa. O kapain yung mga brothers. Kulang ang tadyang nyo sa totoo lang dahil yung tadyang ninyo, ayan na yung inyong, ayan na, nagkapaan na talaga ng tadyang, masya Allah. Oo. Pero sa x-ray talaga, makikita nyo, parang pa-x-ray, kulang ang tadyang ninyo. Naturally, wallahi ladib. Ayan, galing sa tadyang. At ngayon, nung nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ina natin na ang Hawa, alayhi salam, nagising si Adam. At pagkagising niya, anong nakita niya? Mayroong nilikha sa kanyang harapan. Oo. At nung makita niya yung nilikha na ito, pasok sisters, assalamualaikum ya. Okay. Ayan. Pasok. Ayan. Pabatiin muna natin yung ating mga bisita. Hindi na. Bawal ang pumasok na hindi bumabate. Okay, so bate. Sige. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Jasmine. Waalaikumsalam warahmatullah. And? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga sisters. Sa mga Waalaikumsalam warahmatullah. Yan ang aking number 1 supporter. Yes. Sister Khadija Singalawa. Okay. So, nasa na ba tayo? Ang pagmulat ng mata ng Adam alayhi salam at nakita niya na may nakaupong nilalang sa kanyang tabi. At agad-agad na butawi sa labi ng Adam alayhi salam. Sino ka? Ano ka? Nagtanong na siya, di ba? Siyempre amazing naman. It's amazing. Natutulog lang ako. Biglang pagkagising ko, meron na nakaupong nilikha. Nakakaiba sa kanya. Yes. Kaiba. Lahat ng bagay nagkakaiba. Yes. So, ang sabi niya, ako si Hawa. At bakit ka narito? Ang tanong. Ayan. Ang tanong niya ay, upang bigyan ka ng
kaginhawahan. Ayan, mga sisters, ha? Ayan, ang tayo daw ay kaginhawahan. Yan ay mula sa labi ng ating unang inang Hawa. Ang bigyan ka ng kaginhawahan. Ayan, kaya eto na, advice ko sa mga sisters na to, bigyan yung kaginhawahan. Yung pinanggalingan yung tadyang. Tama! Hindi Huwag ba? matigas ang ulo. Oo, patigas sa ulo. Dahil kayo ay galing sa tadyang niya. At kung pwede lang, lumuhod pa para maging mapabot niya ang kanyang paraiso. Subhanallah. Yan ay tatalakay. Hindi natin yan masyadong tatalakayin sa oras na to dahil merong tatalakay dyan ng mas malalim pa. At inshallah, yan ang dahilan kaya kayo ay babalik-balik tuwing linggo, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Okay. So yan. Diba? Kaya makikita natin, dito sa pagkakalikha na ito, tunay na silang dalawa ay may pangangailangan sa bawat isa. Oo. They complement each other. Hindi katulad ng sinabi na nagtanong sa atin na ang babae daw sa Islam ay isa lamang secondary citizen. Na walang silbi, kundi a man's desire. Ayan. Kaya naman, eto, idadagdag ko lang para sa mga kababaihan natin. Ano? Kaya tayo mga babae, mga sisters, huwag kayong magtataka sa inyong sarili, ha, na gusto nyo, pagkagising nyo sa umaga, o pagdating ng hapon, dapat, ang unang makikita ng inyong mga mata, inyong mga kabiyak. Dahil yun talaga, titig na titig. Kung mababasa yung stories of the prophet, mashallah, para kang nanonood ng pelikula. Titig na titig ang Hawa sa mukha ng Nabi Adam alayhis salam. Mashallah. Dapat ganun din tayo, no? Ano, Sister Khadija? Pag mulat mo, titig-titigan mo si Brother Ismail. Naku, bakit puti na ang balbas mo? Hello? Dati, maitim pa yan. Bakit ngayon ay puti na? Oo. Kaya huwag kayo magtataka na ang mga kababaihan ay possessive. 100%, very possessive. Pero kailangan yung pagiging possessiveness ng babae, dapat tamang lugar. Nasa tamang lugar lamang. Oo. Kasi ganun tayo nilikha. Oo. Imagine mo na, tinititigan ng Hawa ang kanyang asawang Adam, alayhis salam. Ayan. Ay, hindi yan. Huwag mong pagtaka ng iyong sarili na gusto mo, lagi mong nakikita yung kalahati ng iyong pananampalataya ang iyong asawa. Alhamdulillah. So, purihin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na ito na ating tinatalakay at ito ay talagang tunay na napakahalaga para sa atin. Okay? So, ayan nga, ang sabi nga ng Sister Sarah, no, na ang purpose ng creation ng tao ay para lamang sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, maging ito man ay lalaki o babae. Oo. At ang ibang mga kasagutan dito sa mga miskonseptong ito, masasagot po ito ng ating banal na Quran. Masyad. So before we proceed, meron tayong mga babasahin dito ng mga talata ng Quran, okay? Na tunay na lalong magpapaibayo, lalong lalakas yung ating paniniwala bilang isang babae at mawawala inshallah yung mga miskonseptong ito. Okay? Sabi nga dahil sa ating pananampalataya. All the answers at the basis, lahat ng mga katanungan, lahat ng kasagutan rather sa mga katanungan na ito ay makukuha lahat natin sa ating pananampalatayang al-Islam. Okay? Na siyang napak-perfectong pananampalataya. Na ang sabi nga mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa banal na Quran, Al-yawma al-akbaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Okay? So, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa araw na ito, mashallah, sa araw na ito, sa araw today, I have perfected for your religion. Ngayong araw na ito, ay ginawa kong buo ang inyong pananampalataya. Completed by favor upon you. Subhanallah. Diba? And chose it for you, Islam as a religion. Okay? So, nasa Islam pala, nasa reliyong Islam pala, ang kaganapan, no? Ng pananampalataya.
Mm-mm. At mula dito sa pagiging ganap na pananampalataya, dito rin natin makikita ang tunay na dahilan bakit ang babae ay nilikha sa Islam. Bakit ang babae ay nilikha sa Islam? Ang sabi to attain the highest possible level of human perfection, is to call on Islam. Islam. Kaya yung mga ibang mga sisters natin, minsan nalulungkot sila eh. Ano ba to? Ba't naman ganito tayo? Ba't ganito ang tingin sa atin? Diba? Hindi totoo yun. Go back to Islam. Basa ka ng Quran. Oo. Kasi dito mo makikita ang tunay na pananampalataya at dito mo rin makikita kung ano ba talaga ang ating dinadaanan, tinatahak, okay, lalandas ng ating pagiging nilikha. Huwag natin i-disregard natin yung mga sinasabi na yan ng mga misconceptions na yan, inshallah. Ang sabi nga katunayan na ang Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang iginaguide niya ang sino man sa tamang daan. Sa tamang daan. Sabi niya, at sa tamang pananampalataya. Sabi, ang tamang pananampalataya ay ang pananampalataya ng Nabi Ibrahim alaihissalam na siya ay kailanman ay hindi nagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayun ang pinaka-importante sa atin. Ikaw na babae sa Islam, kailangan ay nasa sound religion ka. Sound religion. Kailangan ikaw ay nasa tamang daan. At ito sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Oo. Sinasabi niya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tunay na ang iyong Panginoon ay i-guide ka niya sa tamang pananampalataya, sa tuwid na pananampalataya. Ang tamang pananampalataya, ang pananampalataya ng Ibrahim alayhi salam. Yung walang pagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? At sasabihin mo sa iyong sarili, ang sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo sa iyong sarili, inutos siya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, katunayan ng aking pagdarasal, ang aking mga sakripisyo at aking buhay at aking kabatayan ay para kay Allah, lillah. Yan mga sisters, Huwag niyo tingnan kung ano ba klaseng miskonsepto to. Ang lagi natin titingnan, itong mga sinasabi na ito ng banal na Quran. Para lalo natin ma-develop yung tunay na katauhan ng isang Muslima. Ayan. Kaya, napakahalaga talaga mga kapatid na tayo mag-aral. Inaanyayahan ko ang lahat talaga mag-aral. Mga kababaihan, wag lang natin isipin, hindi, maglalaba ako, mamalansya ako, manunundo ako ng anak ko. Nako, ito ang lagi kong naririnig pag ako nag-iimbita ng mga mag-aaral. Sister, stada, hindi ka talaga pwede kaya, kahit mismo sa correctional. Anong ginagawa niya? Ba't andyan lang kayo sa dorm? Hindi po, ustada, maglalaba kami ng damit. Subhanallah, wala ka namang ipaglalaba. Diba? Maali ka, mag-aral ka muna. Mag-aral ka muna. At ito ay napaka-importante para sa atin. Kaya nga nagkakaroon ng gatong miskonsepto sa mga kababaihan dahil nga ito ang nangyayari. Yes. Okay? So, ano ang dapat gawin? Kumapit. Kumapit tayo sa tamang pananampalataya. Ayan mga sister, gusto ko kayo tanugin. Ito na, kasi napakatahimik nila di ba? Parang ako lang yung tao Ang dami-dami namin dito Oh. Sabi ko, gusto ko na interaction, kaya ako kayo nandito Ano naman ang masasabi nyo? Payag ba kayo doon sa mga ating tinatalakay na ito? Jasmine, Sister Jas. Ako muna? Kanina pa ako nagkasalita. Payag ka ba sa mga miskonseptong ito na ikaw tayo daw alipin lang mga kalalakihan? Kumakain ka ng tira? Hindi po. Oh. Hindi, di ba? Oo. Oo. Dahil? Kaya ni God ay kaya ni Eva. Aha. Teka, may pagka-terrorist. May hugot, di ba? Ang kaya ni Adan, kaya daw ni Eva. Hindi kaya totoo yun. Pero hindi po lahat po. Siyempre, kailangan pa rin po natin magpasailalim sa mga asawa po natin. Masyaallah.
O, di ba? Yun ang tama. Magpapasaya. Yes. O, Sister Sarah, ikaw, balita ko, bubuo ka na naman ng iyong kalahati ng pananampalataya. Ay, Ha? yun nga siguro. Pero parang hindi yata nauukulog buhay ko sa ganun kasi kasi laging wala yung kabiyak eh. Nauudlot talagang kabiyak. Ewan ko kasi talagang ganun. Sometimes kasi yung purpose ni God, hindi, but being a human being, we need someone. Kasi nga yung pangangailangan ng merong partner ay hindi nagago na nag-iisa ka. Yeah, so, yung kailangan, mag-reflect ko nga yung half part ng ating faith. Okay. Pero kung hindi talaga pinagkakalob ng Allah, dahil ang Allah ay gusto niya na mas yung free time natin for ibada is mas sufficient. Kasi minsan may asawa na sabi ko, katulad kanina, marami silang reason out. Pero kung iisipin nila, pwede naman nilang i-program ng oras. Pero bakit hindi nila ina-arrange yung oras? Why not in the middle of the night, pwede naman sila magka-adjunct? Na hindi, yun sa mga ganung panahon. Nabigyan naman nila ng time para kahit 5 minutes or 1 minute, kahit na lang isang verse na mababasa nila sa Quran, na nakakapagpalakas sa kanila. Because during those days, sa panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay napakalaking supporter talaga ni Khadija radhiyallahu anha. During those days na nalulungkot ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon sa cave ng Yathrib, na doon ay nangusap na sa Angel Gabriel, ay siya ang una nag-comfort sa kanyang asawa. If imagine ng mga kababaihan, ay nagagampanan nila bilang comforter sa kanilang husband. Nagiging strong ang faith ni Mr., ni brother. Because of them, ang kanilang reward is very highly rewarded, di ba? Pero ano ngayon ang nagagawa ng isang magkaiba dito isang Muslima or Muslim na maalam at hindi maalam. And another part is mayroong submissive at hindi ang submissive. Yung submissive, na iniisip niya yung reward niya sa Allah, ay is very submissive sa kanyang asawa. Kasi ang sinabi doon, na sa panahon ni ating si Sarah, ay pwede lang, mas higitan niya pa sana doon. So sa mga, masabi ko lang sa mga sisters, na naghahanap ng rewards, sumunod sila sa kanilang mga asawa. Magsilbi sila, at ulang-una sa lahat, ay isipin nila na yun ay ang tungkulin na napaka-highly rewarded. Masya Allah. O, tingnan ninyo. Mga kabiyak. Actually, yun din na sinabi ng Allah SWT sa Quran Ha? One of the signs of Allah subhanahu wa ta'ala, that He created for you wives. Ayan. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسَكُمْ أَزْوَاجٍ. It's plural. Azwaj. Azwaj. It's not a singular. Oh, di ba? But sometimes, Pero dito po tayo sa singular. Kasi ilan lang may plural Di ba? Pero ang katotohanan nito, yun talagang focus natin. Di ba? It is the signs of Allah subhanahu wa ta'ala na He created wives from among yourselves. Ayan. Ano nga ba dahilan? Bakit daw kayo nilikha mga babae? Let's focus on the babae, not the wives. Okay? Yes. Bakit? Bakit ka nilikha? Not for pleasure. Not for pleasure. Okay? Para babigyan, para makahanap ka, find repose in them. Ayan. Para makahanap ka ng kapanatagan. Allahu Akbar. I remember one time may nagsabi sa akin na, alam mo ba kapag ang babae at lalaki ay nag-asawa? Ha? At tinawag ng nanay nila, anak, dito ka muna umuwi sa amin. Anak, dito ka muna, sabi dun sa babae, ito sa lalaki. Ano yung sagot ng babae? O ng lalaki? Hindi po, ina. Uuwi ako sa bahay ko. Kasi biro na siya uuwian dahil andun yung kapanatagan niya na. Tama? Oo. Diba? May kapanatagan na siya dun Ha? At yung kapanatagan na yun, bakit nagkaroon ng kapanatagan? Dahil inilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala between them. Ang alin? Ang love, ang affection, ang pagmamahal, at awa. Ayan. Kaya nga minsan nakakalungkot Kahapon, ano ba yung topic namin kay Ustad Salim? Why there are broken families. Dahil dito,
Wala yung pagmamahal at yung awa. Oo, kaya nasasabi, bakit gano'n? Matanda na sila, naka 50th anniversary sila, sila pa rin. It is because, not because of affection actually, but it's because of the mercy. Iiwanan mo ba to? Wala ka na bang habag sa kanya? Na matagal kayong pinagsilbihan, matagal kayo nagsama sa hirap at ginhawa. Di ba? Sabi, nagtiisan kayo kahit anong meron. Hanggang nga sabi nga, kahit maputi na ang buhok ko. Kahit maputi ang balbas. Sa babae, buhok. Pagdating naman sa brother, kahit maputi na ang balbas ko. Nariya ka pa rin. Because of love and mercy. Yeah. Because that love is, yung love kasi, we can define it now. When we're still young, yes, the love was there. Mainit. Diba? Yung pagmamahal. Pero after the warmth and hotness of love, mercy comes. Mercy comes. Kaya hindi mo pa rin talaga siya maiiwanan. These are the signs of Allah subhanahu wa ta'ala. O mga sister, huwag kayo malulungkot talaga. Ito talaga tayo. Kaya nga ito ang ating kinuhang topic. No? Women in Islam. Ikaw ito. Nasa iyo ang kapanatagan ng ating mga kalalakihan. At mga sisters naman, hindi ko naman sinabing kayo magsilakihan ng ulo nyo. At ako yung kapanatagan mo. Dito ka, maupo ka. Ha? Hindi, huwag ka naman maging commander-in-chief, subhanallah. Hindi po pwede yun. Dahil kailangan tatanggapin din natin na mas mataas ang antas sila sa atin. Diba? O, alhamdulillah, sa susunod sa isang linggo, ito tatalakayin, ito tignan mas matinding talakayan nito. O, ito ay pahapyaw lamang doon sa mga tatalakayin, sa mga susunod ng mga linggo pa lamang. Inshallah, kaya huwag tayong bibitiw, mga kapatid. No? Magandang talakayan. Na marami tayong matututunan mula dito, inshallah. Okay. So, there you are. So, it's a signs of Allah subhanahu wa ta'ala. No? Wabanggitin ko uli, kapanatagan ng kalalakihan sa kanilang mga asawa, kapanatagan ng mga kababayan sa kanilang mga asawa, okay? Dahil, ibinigay sa kanila ang pagmamahal at awa sa pagsasama sa bawat isa. Kaya kung titingnan natin, yung sinasabi na ang babae daw just for the purpose of man's pleasure, dito sa ayat na to, hindi totoo. Negative kagad. Kung meron tayo dito pagtatalunan, talo na yung nakipagtalo sa atin. Sino bang mananalo sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wala. Because the words of Allah subhanahu wa ta'ala is the most great. Most great ang kanyang salita. Okay? So, and then similarly, mga sisters, okay? Mag-reflect din tayo sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na? Mag-reflect tayo. The most sublime human model, the ultimate representation of the purpose of creation of mankind is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nang makakahigit pa doon sa perfectness ng buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pakikitungan niya sa kanyang mga asawa. At itong kanyang mga naging kabiyak na siya Allah. Alam naman natin, di ba? Na isa lamang po ang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na birhen. At yun, si Aisha radhiyallahu anha. Yes. At yun yung pinakamagaling na scholar na sa balat ng lupa. And that, sabi nga ng sira, there's a purpose. Why? Bakit hindi natin tatalakay yung edad ng Aisha, ha? Pero ito yung isa sa purpose, bakit siya nakapag-asawa ng bata? Ang purpose is because of the young mind, yung pagiging masyadong articulate ng Aisha. Kaya naipon ang lahat ng pinakamaraming hadis mula sa kanya. You see? Kaya, wag din naman kayo matutuwa, kayo matatanda na nag-asawa, baka wala na kayong knowledge. Hindi totoo yun. Dahil sa pagtanda naman, imposible naman, mahirap yung tumanda na walang knowledge. Pero yung bata, kailangan ay nag-gather siya ng knowledge. Oo. Para sa kanyang, una-una, para sa kanyang sarili, para magampanan niya ang tamang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, at pangalawa ay para sa kanyang pamilya, at pangatlo dito ay para matugunan niya. Ready siya sa battle, sa ganitong mga sa mga misconceptions na ibinabato sa kababaihang Muslim. Okay.
So, kaya nga, tingnan natin ang rason. Kung gaano ang kanyang pakikitungo sa kanyang kasapi. At yung mga asawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gaano ba nila pinakitunguhan ang mahal na propeta? Diba? Meron nga, ito nga, ibibigay ko lang ng pahat kami ito, pero napakaganda. Kaya sabi na kanina ni Sister Sarah, na ang mga babae mga kababaihan natin ito, kung hindi lamang, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung hindi lamang ipinagbabawal sa akin, na magsujud o sumamba sa iba, maliban kay Allah, ay uutusan niya ang mga kababaihan na magsujud sa kanilang asawa. Subhanallah. Ayan. Pero hindi ibig sabihin na second class ka na. Pero yun nga, hindi sabi nga ng Rasul, pinagbabawal ka, hindi po pwedeng pagtambal Hindi ka pwedeng magsujud maliban kay Allah. Pero kung ito lamang ay ipinahihintulot ng Allah, iuutos niya sa kababaihan ang pagsujud sa kanilang mga asawa. It is a sign of respect. Because why? Karamihan kasi sa mga kababaihan, ito rin yung kanilang hindi ka nais-nais na dapat ay maayos o may correct. Maria. Na very ungrateful daw sila. Yung ibig sabihin, hindi mapagpasalamat. So, ano pa yung mga bagay-bagay na ipinagpapasalamat dapat ng isang Muslima o isang asawang babae? Pwede bang maipaliwanag? Para mas maintindihan kung pwede pa, kung may oras pa ba? Parang 10 minutes na lang kasi. Sige lang. Anong tanong? Direkta lang, sister. Para direkta rin tayo. Paanong klase? Kasi very ungrateful daw ang karamihan sa mga kababaihan. Ang daming mga babae doon sa impyerno. Pwede bang elaborate lang ito? Konti lang. Pahapyaw lang. Kasi hindi atin yan Okay. That is another topic pala yun. Okay. Pero konti lang naman. Konti lang naman. Ungrateful. Actually, yung nga nakikita kasi hindi magandang ugali ng babae. Pero kung isa kang tunay na mananampalatay at may takot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa araw ng paghukom, hindi mo dapat ito maging katangian Yes. Hindi mo dapat maging katangian. Katulad na sinabi ko kanina, dinabating ka na, di ba? Ang sabi ng Allah, ilikha ang babae para sa kapanatagan ng lalaki. At binigyan sila ng pagmamahal at awa sa bawat isa. So how could be, ayan na, nagagalit ang ilaw. Nagre-react. Diba? How could you be ungrateful sa ibinigay ng Allah? Yun ang mahirap. Kaya nga, ang unang-unang dahilan yan, kaya nagiging ungrateful, ang ibang mga kapatid natin, mga babae, okay? It's because hindi nila naiintindihan kung ano ba talaga yung kanilang role. Yes. Bilang isang Muslima in general, hindi lang isang babae. Yung kaya nga sinasabi na kailangan ma-develop ng isang babae, yung tunay na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, para magampanan niya yung dapat niyang gampanan bilang isang babaeng Muslim. Not only being a wife, a daughter, or whatsoever. Bilang isang babae. Ayan. Tanong yan, diba, bakit maraming babae sa impyerno? Inshallah, sasagutin yan ang ating mga susunod na mga speaker. Mabibitin talaga tayo dito. Wow, ganda naman ng talakay natin si talaga. Maya. Di ko akalain din ito ang pagtawag mo pala sa akin dito, ha? Na-surprise din ako. Mashallah, full of surprise talaga. Yes. Sobrang puno-puno ng surprise itong programang ito Kasi Oo. akala ko tagapanood lang at nakapagkimikit pala. Ay, hindi. Hindi pala. Lahat ng pupunta dito, uupo. Lahat ng pupunta dito dapat ready. Kaya just keep in touch with me para malaman nyo kung anong mga next topic natin. Para pagdating na susunod na pagtalakay natin, ay gusto ko lahat tayo ay sasama sa talakayan. Hindi lamang yung ating iibitahan. Ay, ito mo ang mga swabe, ang mga brothers, nakaliti sila, di ba? Nag-challenge talaga sila sa atin. Parang gusto suba. Yes, why not? Sasali, inshallah. Oo, sasali kayo. Ibibigay nyo rin sa amin kung ano ang inyong mga opinion. Oo. Baka naman talaga may mga pagkukulang kami, may mga pagkakamali, di ba? Na kailangan dagdagan o kailangan bawasan, kailangan itama. Okay? Constructive Yes. criticism. As I have said, itong programa natin, open for comments. Constructive or destructive. Depende yan sa pagtanggap ng tao. At higit sa lahat, depende yan sa taas ng pananampalataya ng taong tatanggap ng mga comments na ito. Alhamdulillah. Diba? Kung tatanggapin man natin itong negatibo na to na magagalit tayo, aba, may problema. Bakit?
Kasi masyado mong kinukuha yung kagustuhan ng syaitan. Dito sa programa natin, hindi natin i-entertain si syaitan. Ang i-entertain natin ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yun ang ating i-entertain dito. Kung may mga negatibo, ignore. Hello, sister, kung meron kang sasabihin at hindi naman tama para sa atin dito, pwede ba itago mo na lang yan? O kung gusto mo naman, i-PM mo kami. We are open. PM tayo. Total, uso naman talaga yung PM. Ano ba yung PM? Personal message. Ayan, akala ko, dali mo sa hapon. Hapon ng linggo. Yes, pwede mong bitbitin yan. Sa hapon ng linggo. Ayan. Ayan. Ilang minuto na lang tayo. Ano? Okay. So, inshallah, tapusin natin ang 5 minuto na ito. Sa huling bahagi dito ay ang makarinig ba lang ako ba? Mula sa akin 3 bisita dito, na ayan, pare lang ang ngiti sa akin, talagang ang gagaling nilang umiti, masya Allah, ngayon ko lang nalaman na sila pala may mga $1 million worth of smile. Ang galing ng umiti. Talagang hindi mabayaran ang mga ngiti, di ba? Smile si Suna. Suna. So, ibig sabihin, hindi sa sadaka, my dear. Yes. So, you are giving me a sadaka. Yes. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, you are rewarded for that. What about the other one? Ito, iba klase ngiti. Ngiti talaga na, ikaw ha? O ano-anong mga pinagkasabi mo dyan, ha? Diba? Yan. No. Very challenging yan. Very surprising ang aking kaduwayan na yan. Imagine, kagabi, instant. Speak ako, kumataw. Masya Allah, yan. Tatak yan, tatak. Tatak yan ng Mulinas. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Yes, tatak yan. Oo. Kaya, sobra kaming nagpapasalamat talaga sa mga tao na, sa kapatid natin, mga brothers and sisters na nagtitiwala po sa Mulinas. Masya Allah. Oo. Napakaswabe. Swabe ba talaga? Okay, so, aking Sister Khadija. Last word? Kung gusto niyong bumati, may babatiin kayo. Ito na yung panahon na ating pagbati. Inshallah. Inshallah, sa susunod po na linggo uli, na 1 to 2 p.m. ay muli po makakarinig po tayo ulit tayo ng isa pang mga lecture tungkol po sa Islam. Ang topic? Ang topic ay Status of women in Islam. status Of women in Islam. status of women in Islam. Yes, yan. Ayan po, iniimbitahan po kayo ni Sister Khadija sa susunod na linggo, June 30. Ang topic po natin is Women in Islam at ating pong inaasahang guest speaker. Bahala na po kayo. Surprise! Pero kapag kayo ay makikilala din siya at hindi kayo mabibigo. Hindi kayo magsisisi na makinig. Bagkos kayo magpapasalamat dahil kayo ay kakargahan niya ng mga kaalaman tungkol sa Islam. At lalo kayong magpupuri sa Allah SWT, magpapasalamat na kayo ay naging isang babaeng Muslima. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So, with that, tayo po ay magtatapos na. Aba, mahaba pa. Ayaw talaga nilang matapos, ano? Talaga itong mga swabo na ito. Ayaw talaga. Yes. Okay, so inshallah, marami pa po kayo aasahan. Pagkatapos po ng isang surprising na speaker natin, ay marami pa. At lahat masusurprise talaga kayo. Kaya hindi kayo bibitiw. May bati yung mga taga San Pedro. Ito pa. Ayan na, nagpapabati po ang mga kapatid natin sa San Pedro, ang Masjid Al-Jaber. saan po? Masjid Al-Jaber. Masjid Al-Jaber. Ayan, salamualaikum po sa inyong lahat. Hangad ko po na kayo po ay nakikinig. At dito po ang inyong butihing ustads. Masya Allah, salamat sa suporta yung ustads. Alhamdulillah. Festival Mall, Musalla. Aha, sa festival. Welcome to Islam. Yes, Festival Mall Musalla. At sa? Welcome to Islam. Okay, sa Welcome to Islam. Ayan po. Ayan. Diba? Kita mo naman ha.
Talagang wala akong tigil sa pagpapasalamat dahil itong aking Yung mga... sabi ng binangonan, nakalimutan. Meron, nasabi ko sila, mga sabi ng binanguna sa kumpo ng ni Brother Amir. Ayan, nasabi ko na po sila lahat. Meron po tayo sa Cavite, Caloocan, Pangarap, Tala, Pangasinan. Ayan, sa Makati, all the way to Qatar and Dubai and Saudi Arabia. Hong Kong. Sino? Ay yes, ang bagong-bagong silang na aming masjid dito sa Mandaluyong, mashallah, ang Sinag Mosque. Ayan, sa pangangalaga po ito ng ating butihing brother na si Brother Ali Diaz. Ayan, Brother Ali, kamusta po? Mami Elia, ayan, kailangan kita dito. Sa susunod na linggo, kailangan umupo ka sa akin dito, Mami. Oo, isa tong sister talaga na ito, talagang maasahan talaga pagdating sa atin. Para rin isang. Okay, so with that, muli po, nagpapasalamat ako muli. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, purihin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa buong isang oras na ibigay niya po sa atin, na pakikinig po sa ating himpilan, sa ating palatuntunan, Women in Islam. Sa muli po, bumabati po ako. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.